Ayan na siya mga kabisdak. Let's see kung mayroon ba. Sabi ko kay Di, bilhan niya ako ng durian. 66,000 pala yan mga kabisdak. Akala ko kasi 6,000 lang. 그렇게 맛있어? Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel. This is Bisdak in Korea Vlogs. At ito po ang aking Korean countryside life. Pinay life in the Korean countryside. Galing po ako sa Hanaru Mart. Yan. Kakatapos lang ng aking klase. And pumunta ako sa Hanaru Mart para bumili ng mga wala sa aking kusina. Like ito. Ayan. Ipapakita ko sa inyo pag nasa sasakyan na tayo. Opo. Konti lang po ang aking binili kaya wala po akong dalang shopping bag. Gusto ko kasing kumain ng Chunggokjang. Ito yung fermented na soybeans. Ito. Wala kaming ganito kalaki ang kanilang Ito ang tinatawag na depa. Siya, manamis-tamis siya na masarap yung amoy. Sibuyas daunan, spring onions na. Ito yung pinakamalaking spring onions dito sa Korea. Pero may mas maliit pa dito. Ito is depa siya mga kabisdak. Ang onion is yangpa. Tapos chokpa, yung maliliit na spring onions. Chokpa. Ito depa. Masarap to sa mga sabaw-sabaw. And then, bumili din ako ng ito, ihahalo ko sa ating Chunggokjang. Ayan. Hindi ako nakapag-vlog this morning. At bumili din ako ng tinapay. Yan. Ito. I-try ko. Ibigay ko kay Little Inso itong isa. Itong honey bread. Tapos ito naman ay Wang Yongju Pang. Hindi ko alam ano po ang Yongju. Ano ang meaning nito. Titikman natin ito mamaya pagdating sa bahay. Ang ginawa ko this morning mga kabisdak is tinapos ko yung invitation letter na ipapasa ko sa DMW. Meron pala akong vlog kahapon. 2 days ago. Before kahapon nagpagupit ako ng buhok. 2 days ago sinamahan ko si Daddy Inso sa center para ipakita yung form, yung invitation letter na galing Jeju province, kung pwede ba silang gumawa ng katulad doon na invitation letter from Jeju. So, mataas pa ang aking buhok. I-insert ko sa inyo yung vlog 2 days ago. Siyempre, mataas pa ang aking buhok, no? Kasi kahapon pa man tayo nagpagupit. Yun, guys. At ang sasabihin ko lang sa inyo is, may nag-message kasi sa akin, nag-PM siya. Napanood niya yung ating vlog. I think bagong viewer. So, ang sabi niya sa akin, kung hindi ko daw kaya yung stress sa pag-process ng mga papeles for my cousins bilang mga seasonal farmers, iwag na daw ako mag-hire. Kung hindi ko kaya yung stress, bakit daw ako nagre-reklamo? At saka, ang sabi niya is, dinidefend niya yung taga-DMW. Ang sabi is, parang ayaw niyang magreklamo ako ba? Ang sinasabi niya doon is para yun sa protection daw para sa mga OFWs. Yung ginagawa ng DMW is for protection sa mga OFWs natin na hindi sila mag-TNT. Di ba sabi ko doon sa aking vlog na may sinulat ako na note. Sang-ayon po ako sa mga programa nila, sa mga ginagawa nilang hakbang para ma-less bitaw yung maltreatment at saka yung mga Pinoy na nag-TNT dahil minaltrato ng mga boss.
Wala akong problema doon. Sang-ayon ako doon mga kabistak. Ang part lang ng aking nirereklamo is yung bakit ang daming requirements silang hinihingi sa amin, sa kaso namin. Hindi ko nila lahat ha, sa kaso namin. Diba nag-invite na tayo kay Saldi and Dudong last year. Mga re-entry na sila. So ang nirereklamo ko lang is bakit ang dami pa ding requirements kahit na mga re-entry na, 'di ba? May mga records naman sila Saldi at Dudong. Bakit pa ulit-ulit yung mga requirements? At bakit matagal yung proseso? Sabi nila, bigyan ko daw sila ng 15 days para ma-process yung special exit clearance. Yung yung embassy nga nag-release lang ng visa. 3 to 5 working days, pinaka-early 3 days, pinaka-late na ng 5 days, tapos sila 15 days. Tapos ang dami-dami nilang requirements. Naiintindihan ko kung first timer, pero re-entry na nga mga kabisdak. At nung January pa ako nag-inquire dyan ha, sinabi ko sa kanila, pwede na ba nating simulan ang proseso last January. Hindi daw kasi naghihintay sila sa invitation letter at recommendation letter from our LGU. Meron na po kaming LGU recommendation letter. Salamat sa mga nag-advise sa akin. Gagawin ko po yun. Gagawa ako ng aking invitation letter, tas papapatakan ko ng seal sa aming LGU kung papayag sila. Kung hindi is okay lang. Pirmahan ko lang. Opo, kapag hindi nila tanggapin ay magrereklamo talaga ako. Dahil bakit hindi nila tatanggapin? Tapos may recommendation naman galing sa LGU. May visa issuance galing dito sa Korea. May working visa galing sa embassy. Bakit? Ano ba bang kulang? Yan ang punto ko ba? Bakit ang dami-dami kayong requirements? Yung iba is mga unnecessary na. Mga nonsense na for entry, diba? Bakit hindi na lang natin gawing simple para mas mapadali at gawing mas padaliin yung proseso ba? Dahil alam nyo ba na may mga farmers na nagme-message sa akin na, ma'am, nagmamakaawa na i-hire ko sila daw. Alam nyo kung bakit? Dahil po sa DMW mga kabistak, hindi po sila natuloy sa Korea. Isipin nyo, naka-loan na sila para sa processing. Ang ending, hindi po sila nakapunta ng Korea. Dahil ang DMW, pinipigilan sila mga kabisdak. Hindi sila binigyan ng exit clearance. Yes. Mayroon pong nag-message sa akin na naka-loan na ng 80,000, 100,000. Pero walang nangyari dahil hindi natuloy yung pagtrabaho nila dito. 6 months lang po ang working duration dito. 6 months, guys. Bakit nyo pinapahirapan? Ang ikli-ikli na lang ng 6 months. Ang gastos, alam nyo yung gastos, Diyos ko. Si Saldi at Dudong noon, ang gastos nila makabistak more than 100,000. Opo, tapos 6 months lang yung trabaho ha. Ang nakikita ko kasi, imbis na tulungan tayo ng gobyerno, parang pinapahirapan tayo lalo. And that's my opinion mga kabistak. Okay lang na hindi tayo magkaparehas ng opinion. Ang ayaw ko lang is yung sasabihan nyo ako na wag mong sabihin ang ganito, wag ko daw sabihin ang ganito, wag kong sabihin ang ganyan, dapat ganito daw ang sabihin ko. Bakit nyo po ako dinidiktahan kung ano ang dapat kong i-vlog? May isa pa na ang sabi, change your content. Dapat ko daw i-change yung aking content. Ay Diyos ko. Real life. This is my life, mga kabistak. Daily life ko po ito sa Korea. Kasama na po yung mga frustrations ko sa pag-process ng mga documents para sa aking mga pinsan. Kasama po yan sa aking buhay. Alam nga namang yung ipakita ko lang sa inyo is yung magaganda. Kung hindi nyo po gusto ang aking content, kung hindi kayo nakaka-relate, kung ayaw nyo sa mga sinasabi ko, ay okay lang pong wag kayong manood. O na lang kayo sa iba, di ba? Wag yung mini-message nyo ako na ito bla 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 bla. Bakit ka nagre-reklamo bla bla bla, change your content bla bla bla. Ay. Yun may para portion si Azuma in today's video. Kung matagal ko na kayo na viewer, alam nyo po na hindi ako reklamador. Alam nyo po na masayahin akong cool lang ako na tao guys. Pero alam nyo, ang pagrereklamo is nakakatulong din yan for improvement yan guys. Kaya kung may magreklamo is,
Huwag niyo pong dibdibin. Huwag po kayong magalit kung may nagrereklamo. Sa buhay natin ay hindi po araw-araw masaya. O, may araw na malungkot, may araw na problemado tayo, which is okay lang po yan. Okay lang po na hindi tayo okay. Like today, may namatay po na kabarangay namin, kaya nagpay respect kami sa pamilya. Taga-barangay po namin guys, kaya ayan, pumunta si Daddy Insoy. Niya ako ng durian. 66,000 pala yan mga kabistak. Akala ko kasi 6,000 lang. 지금 짠하죠. 지금 짠하죠. 어? 지금 짠하죠. 이거 왜? 어, 조그만 거? 조금. Bumili tayo ng spinach kasi gagawin ko yung suggestion ni Ma'am Tash na gumawa ng spinach pancake for LE para healthy naman yung pancake ng bata, So, yun guys. Nakita nyo na nag-grocery tayo ha? Kasi may ibang viewers na hindi pa raw nila ako nakitang mag-grocery. Ganyan po kami mag-grocery ni Daddy Insoy. Pakonti-konti lang po kasi lagi naman ako nandito. Halos everyday po ako nasa bayan. Ito po yung araw na nilakad namin yung recommendation at saka invitation letter dito sa LGU, sa Center Agriculture Office, Agriculture Center, dito sa aming bayan mga kabisdak. Dito kami kumukuha ng papeles para sa aming mga family invites na seasonal farmers. I'm sure familiar na po sa inyo itong daan na to dahil dito ako palaging nag-vlog papunta sa Yongha Elementary School kapag pumapasok na tayo sa ating klase. 됐다. 이거야. 참. That's not an invitation letter이거든? 어? Walay other. Recommendation letter lang po ang ibinigay nila, wala pong invitation letter. So, salamat po sa inyong mga payo, mga kabistak. Ako na lang po ang gagawa ng invitation letter, tapos takan ko na lang ng seal kung pwede. 내가 해줘? 해줘. 해주시오. Naubusan po kami ng cabbage kimchi sa aming bahay. Nandoon kasi sa fridge ni Bianan ang mga cabbage kimchi guys. Kapag wala na kami, naubusan ng stock, saka kami pupunta doon sa bahay ni Bianan kumukuha. Ang meron lang kami is itong mga chunggak kimchi, yung mga maliliit na radish. Kaya yun lang ang ginamit namin sa ating chunggukjang, which is hindi siya masyadong masarap kasi ang perfect for chunggukjang is yung cabbage kimchi. Tapos nilagyan natin ng enoki mushroom at yung isa hindi ko ma-remember anong pangalan ng isang mushroom na yon. 지가 중국장이야. Pag si Daddy Insoy ang nagluluto, masarap talaga mga kabisdak. Yan po, chunggukjang! Sabi ni Daddy, 중국장 daw. Upo. Kasi last week, 5 days ago yata, nagluto si Daddy Insoy ng chunggukjang. Kinain niya lahat kasi may iba akong food. So, yung amoy ng chunggukjang is nandito pa rin sa ulo ko. Hindi siya nawala-wala. Gusto kong kumain. Nag-crave ako today. Mushroom. 뭐가 꿀랑이지? 이게 꿀랑인데. 미원 안 넣었어? 넣었지. 다시다. 안 넣었어? 뭐가 꿀랑인지 모르겠네. Because not kimchi, cabbage, kimchi. 그래, 맞아. Ibig na masarap.
Mm. 이 머쉬룸 푸 마시면은 이상이 안 되니까 이게. 그럼 머쉬룸 사봐요 이게. 나 청국장 애니멀. Which Philippine food use the bean? Fresh beans. Milk. Got coconut milk lang. Malunggay. Fresh beans. 넣고? Sabaw. Singing? That's not a bean. String beans. It's all beans. Beans, yeah. There's bean there? Soy beans. Mungo beans. Mungo is also beans, yeah. 몽고 있구나. Ang alam kong putahe nating mga Pinoy na may beans is yung sitaw, ginisang sitaw, ginataang sitaw, yung kare-kare. Alin pa ba? Munggo, ginisang munggo. Yun lang siguro mga kabistak. May alam pa ba kayong Pinoy dish na may beans, gamit ay beans mga kabisdak? Dito sa Korea, famous po sa kanila ang chunggokjang made from fermented na soybeans mga kabisdak. O ayan. Alam nyo, masarap po yan. Although medyo maamoy, pero masarap. Nasa labas na po tayo ng bahay. Naghihintay kay Little Insoy. 7:25 na ngayon. At mapapansin mo talaga at mafe-feel mo na pa-spring na guys. Dahil yung, di ba kapag lumabas last week, lumabas ako, naghintay kay LE, di ba madilim na guys. Ang 7:30 ay madilim na. Pero ngayon, as you can see, may ano pa. Hindi pa masyadong madilim po ang ating kalangitan. Dahil pa-summer na at kung peak na talaga ng summer season like sa July and August. Ang 8 o'clock dito guys is maliwanag na maliwanag pa. Opo. Madali pong gumabi kapag winter at matagal naman gumabi tuwing summer. So, long daylight kapag summer, long night naman, short daylight naman tuwing winter. O, 'di ba? Last time naghintay ako dito, madilim na. Ngayon, lalong-lalo kapag sa July and August, guys. As in, maliwanag na maliwanag pa. Sabi nga ni Dudong Atsaldi sa akin dati, kakaiba daw dito kasi 8 o'clock, maliwanag pa daw, pwede pang maglaro ng basketball. Etong si Little Insoy, kahit na mag-ready po ako ng bagong damit, yung ibang damit mga kabistak, after niyang maligo, nire-ready ko na yung pampalit na damit niya. Hinahanap po talaga niya itong blue na pajama. Yan po ang kanyang paborito mga kabistak. Kapag hindi niya yan nakikita, hinahalughog niya yung kanyang closet or yung pumunta siya sa labahan. So ang ginagawa ko ngayon is kapag pupunta na siya sa school, nilalabhan ko siya in the morning, tapos tamang-tama pagka-uwi niya sa gabi, ready na. Pwede na niyang isuot ulit. By the way, nagluto po ako ng jajang sauce na may beef pero hindi niya kinain, ayaw niya. Ito po ang kanyang bagong obsession. Ay, hindi pala bago. Since nagbakasyon kami sa Pinas, itong seaweed po ang kanyang paborito, guys. Yan po. Seaweed and rice. Kaya po niyang makaubos ng 3 packs, 3 to 4 packs ng roasted seaweed. Paborito talaga niya iyan, guys. Uy. Kachua. Ne. Hada tu? Tuh. Okay. Open. Open ito. Open. Anja.
이쁘게 앉아, 이쁘게. 오픈. 오픈 na open. Na. Na. 그렇게 맛있어? Wow! Ito na brand mga kabisdak, ang second best ni... Ito po ang pangalawang pinakagusto ni Little Insoy, ang Myongga Jerry Kim. Expert of Game, Myongga, since 1968. Ito ang pangalawang paborito niya. Pero ang pinaka-paborito talaga niya is yung Yangban na brand. Excited na ba ang lahat ng mga ARMY dyan? Comeback concert na po ng BTS bukas. Tama bang term? Comeback concert? March 21st, bukas arang Sabado, 7 p.m. Pinas time, 8 p.m. dito sa South Korea. Live po sila sa Netflix. Kaya, I don't know, parang wala tayong upload bukas or hindi ako makapag-live bukas kasi manonood si Ajuma sa Netflix, guys. So po, live concert ng BTS. Happy birthday, March 20. Ngayon, arang Friday kay Ate LMJ in Australia. Isang maligayang kaarawan sa iyo, Ate LMJ in Australia. Ingat palagi. Advance happy 8th birthday bukas po ang birthday ni Liam Renny John Esquera. Babatiin ko na lang siya in advance kasi parang wala tayong vlog bukas. I'm not sure. Happy 8th birthday in advance, Liam Renny John Esquera, March 21st bukas arong Sabado. And shout out to Ma'am Maricel Bohol and family dyan sa may Katarman, Northern Samar. And sa lahat ng ating mga sulit kabisdak viewers na patuloy ang panunood at suporta. Maraming salamat po mga kabisdak. Active sa comment section, sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Welcome po sa ating channel. Maraming salamat mga kabisdak. See you on our next video. Please like, comment, share, hype, and subscribe. Ingat lahat!